The first time I saw Fabella Hospital, ang una ko nasabi sa sarili ko, "Oh my God, dito nga ba ako pinanganak sa ospital na to?" Kasabay nun ay naramdaman kong paglukob ng init sa buo kong pagkatao. Fabella was old. Natatanggal na ang pintura at kung masalan ka ay hindi mo siguro gugustuhin makonfine doon. But what the heck? Ang ospital ngayon ay naging saksi sa pagsilang ng mga batang marahil ngayon ay mga guro na. Enhinyero, negosyante, politiko, manunulat na kagaya ko. Pero hindi ako nagpunta ng Fabella para magpagamot o mangailangan ng anumang serbisyong medikal na pinagkakaloob nila. I went there to trace my root, to know my real self, my identity. I was looking for a piece of me. Ni hindi ko alam kung anong pangalan ng babaeng nagluwal sa akin. Ang walang kwentang lalaking kasama niyang bumuo sa akin ay may napakagandang alibay. Hindi na raw niya matandaan ang pangalan ng aking ina. Sa nakalipas ng ilang buwan ay sinikap kong malaman ang kanyang pangalan at doon nga ako inihatid ng aking mga paa sa Fabella. Pero hindi ko pa rin tiyak kung doon nga ang lugar ng aking kapanganakan. Kung November 27, 1972 ang petsa ng aking pagsilang. But still, I took a chance. Sa tulong ng mabait na staff ng Fabella ay inisa-isa ko ang kanilang records. Kahit alam kong hindi ko makikita ang pangalan ng aking biological father sa record ng mga legitimate child na ipinanganak sa petsang iyon, ay nagbabaka sakali ako. Noong November 27, 1972, sa record ng mga illegitimate child, 3 mga ina ang nanganak ng mga sanggol na babae. From what I've gathered, ang aking biological mother daw isang Bicolana na nag-aaral sa UE, kung saan doon sila nagkakilala ng aking biological father. Nang ipinanganak niya ako, dinala niya ako sa apartment number 21, Zambales Street, Cubao, Quezon City, at iniwan sa mga kamag-anak ng aking biological father. Marami ang nangyari pagkatapos noon. Lumaki ako sa piling ng aking mga nakilalang magulang. Mabait na mag-asawang hindi ko ipagpapalit kahit na kanino. 2 taong pinakamamahal ko sa buhay. Nagkaroon ako ng identity sa isang bagong pangalan. Hindi ko alam kung ano ang totoo, kung saan ang pangalan ako unang inirehistro. Ang sabi nila ay binalikan pa raw ako ng aking biological mother sa Cubao pero wala na ako doon. Hindi ko alam kung pagkatapos noon ay hinanap pa niya ako o kung hanggang ngayon ay hinahanap niya pa ako. Ang importante sa akin, binalikan niya ako ng minsan at hindi tuluyang tinalikuran. Pero dahil sa mga pangyayari, hindi na kami nagkita. Years passed. Ngayon ay meron na rin akong sariling pamilya. Naranasan ko na rin kung paano maging isang ina. At alam ko, napakasakit para sa aking ina ang mawalay sa kanyang anak. Isang bagay na ayaw kong mangyari sa akin. Kaya nang malaman kong katotohanan sa aking pagkatao, ay nagsimula akong gumawa ng hakbang sa sarili kong paraan. Nagsimula akong magtanong-tanong. Sa aking paghahanap sa 3 babaeng nanganak noon, sa Fabella ay nalaman kong isa sa kanila ay certain Loretta Petrache, isa Bicolana. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para masabi kong siya ng aking ina. Ngayon, patuloy ako sa paghahanap at kung ang kwento ng isang Loretta Petrache ay nahahawig sa aking kwento, baka nga siya ng bahaging matagal ko nang hinahanap upang maging buo na rin sa wakas ang puzzle sa buhay ko. So please, if you're out there, if someone out there knows her story, please let me know. I know that God moves in a mysterious ways. I'm one of those waiting for a miracle. Chapter 1. Nangunot ang noo ni Terry nang makitang isang modelong Mercedes-Benz sedan ang nakaparada sa driveway. Walang nababanggit ang kanyang lolo Mercedes na may inaasahan itong panauhin. Mukhang may bisitang lolo mo ah. Isinatinig ni Mang Ambo ang iniisip niya. Mukha nga ho eh, sagot niya at mabilis nang bumaba ng sasakyan. Manang Loleng, kaninong kotseng yan? Tanong niya sa matandang kawaksing asawa ni Mang Ambo na naabutan niyang dinidilig ang mga halamang nakatanim sa gilid ng balkonahe. Sa Amerikanong bisita ng mama mo. Sagot ng matandang babae naglalaro ang edad sa 50 hanggang 55. Tumaas ang kilay ni Terry sa tinura nito. Amerikano? Hindi ko alam na may kaibigang foreigner ang mama. Ang dinig ko sa universidad yata sila nagkakilala, Manang Loleng. Baka professor ng mama? Naisip niya.
Siguro nga. Sabi na lamang na matandang babae bago muling ibinaling ang pansin sa pagdidilig ng mga halaman. Nagkibit siya ng mga balikat. Pagkatapos ay kip-kip ang mga librong, pumasok siya sa malaking bahay. Pagpasok sa salay, naabutan niyang kausap ng abuela ang kanyang mama. At sa tabi ni Andrea ay nakaupong isang mukhang kagalang-galang na Amerikano. Sa suot nitong Amerikana at salamin sa mata ay larawan ito ng isang taong matagumpay sa piniling propesyon. "Iha, why don't you join us here?" Tawag sa kanya ni Andrea matapos siyang batiin ng matamis na ngiti. "I want you to meet somebody." Napalingon sa kinaroroonan niyang kanyang Lola Mercedes. Mababaka sa mukha nito ang pagkabahala sa hindi niya malamang dahilan. Ang Amerikano namang hindi nalalayong edad kay Andrea ay ngumiti bilang pagbati sa kanya. Hindi nakaligtas sa matalas niyang paningin nang bawiin ng ina ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Kinabahan siya. Nabuo ang hinala na higit pa sa isang kaibigan ang relasyon nito sa kanyang mama. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa, ngunit sa kabila nun lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Nagmano siya sa kanyang Lola Mercedes at humalik sa pisngi ng ina bago naupo sa tabi ng abuela. Ipinakilala sa kanya ni Andrea ang Amerikano at ganun din siya sa lalaki. Upang hindi maging bastos sa harap ng bisitay, napilitan siyang makipagkamay kay Ronald Zimmerman kahit labag sa loob niya. May pakaramdam siyang ito ng lalaking ipapalit ng kanyang mama sa kanyang papat hindi siya pabor sa ideyang mag-aasawang muli ang ina. Sa kwento ni Andrea ay napag-alaman niyang isang heart surgeon si Ronald at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kilalang ospital sa Makati. Kabilang daw sa mga matagumpay na bypass operations na isinagawa nito ay sa ilang government officials at kilalang showbiz personalities. "So how did you two meet?" Tanong niya upang matapos na lamang ang litanya ng ina sa mga achievement ng doktor. All praises si Andrea sa lalaki. Obviously, binibuild up nito ito sa paningin nilang maglola. "We met at the seminar held in the university last August. Ronald was one of the guest speaker. He was really great that day." Lihim na napangiwi si Terry nang tapunan ni Andrea ng humahangang sulyap ang katabi. Hindi may tatago sa mga ngiti nitong damdami inuukol para dito. "So, why did you bring him here?" Walang ligoy na tanong niya. Ang disgusto'y malinaw na mahihingan sa paraan ng pagkakasabi. Napalis ang ngiti ni Andrea at biglang naging seryoso matapos siyang titigan at tapunan ng nagpapaunawang sulyap ang biyanan. "I already told your Lola Mercedes why he's here today." Panimula nito. "I want you to understand what I'm going to say, Terry." Sinilyapan pa muna nitong lalaki bago nagpatuloy. "Ronald and I are getting married." "What?" Napatayo siya sa kinaupuan at nalalaki ang mga matang tinitigan ng dalawa. "You must be kidding me, Mama." "I'm serious, Terry," ani ni Andrea. "Please sit down and let's talk about this calmly." "No!" sigaw niya. Parang pinipigang kanyang dibdib sa natuklasan. Nagsimulang manghilam sa luha ang kanyang mga mata. "Terry," si Mercedes, hinawakan siya sa kamay at pasimpleng hinila pa upo. Ngunit nang matigas siya, pinalis niya ang mga kamay ng abuela at mabilis na tumakbo papanhik sa hagdan. Lumikha ng malalakas na kalabog ang mabibigat na hakbang niya sa bawat baitang. "I'm sorry about my daughter, Ronald," malungkot na sabi ni Andrea sa lalaki. "I think we should talk to her and make her understand that what we feel for each other is undeniable." "No, I'll talk to her." "Yun ang dapat mong ginawa bago mo dinalang lalaki yan dito, Andrea," si Mercedes. "Masyado mo kaming binigla ng aking apo. Ni wala kang nabanggit na balak mo palang muling mag-asawa." "Hindi ko pinlanong mangyari ito, Mama," nagpapaunawang sabi ni Andrea sa ina ng namayapang asawa. "It just happened. I love your daughter-in-law very very much, Lola Mercedes," ani ni Ronald na bagaman hindi nakapagsasalita ng Tagalog ay nakakaintindi. "And I promise I will treat Terry like my own child." Anong ibig sabihin ng lalaking yan? Kunot noong tanong ng matandang babae. Malakas ang kutob nitong may mas malalim na kahulugan ang huling tinura ng lalaki. "Balak na ni Ronald na magbalik sa Amerika sa katapusan ng taon, Mama, at isasama na niya kami ni Terry," deklara niya. Napaahon sa kinaupuan si Mercedes, nalalaki ang mga mata, nanginginig sa galit na hinarap nito ang manugang.
Hindi ako tututol kung balak mo muling mag-asawa. Pero hindi ako makakapayag na isama mong aking kaisa-isang apo. Mama, anak ko si Terry at akong higit na may karapatan sa kanya. Mahina ang paliwanag niya. Siya na lamang ang natitirang alaala sa akin ni Fernan. Ilalayo mo pa? Hindi ako makakapayag. Pero mama, hindi ka lalabas ng bahay na ito na kasamang apo ko, Andrea. Mangyayari lamang yun kapag ako'y patay na. Pagkasabi nun ay mabilis na silang tinalikuran ni Mercedes. Ronald, nagpabasak lolong nilingon ni Andrea ang lalaki. It's going to be alright, Andrea. Alo nito sa kanya. It's going to be alright. Hinaplos ni Terry mukha ng ama sa family picture na nakapaloob sa wooden frame. Sa tuwing makadarama ng lungkot ay nakagawian na niyang pagmasdan ng natatanging memento na nagpapaalala sa kanya sa masasayang araw na pinagsaluhan nilang mag-anak noong nabubuhay pa si Fernando. Kuha ang larawan sa Ocean Park na magbakasyon sila ng isang linggo sa Hong Kong kasamang kanyang lola Mercedes. Bagamat pagod ay nag-enjoy pa rin siya ng labis sa walang patumanggang pamimili ng mga damit at laruan. Magti-13 anyos pa lamang siya noon. She was daddy's girl. Bukod sa nag-iisang anak ay sinunod ni Fernando ang lahat ng layaw niya at ibinigay ang lahat ng bagay na maibigan. Things were never the same simula nang mamatay ang kanyang ama sa sakit sa puso. Ang lahat ng responsibilidad sa asyenda ay naataw sa mga balikat ng kanyang lola Mercedes. Si Andrea ay nag-aral na muli upang malibang at huwag mabaon sa alaala ng namatay na asawa. Ipinagpatuloy nito ang kursong BS Psychology. Nasa 2 taon na ito noon nang magpakasal sa kanyang papa. Hindi tumutol si Mercedes sa kagustuhan ng manugang. Ipagpatuloy ang pag-aaral kaysa pamahalaan ng naiwang negosyo ni Fernando. And that was barely 3 years ago. Sa isang buwan ay graduating na si Andrea pero ang katuwaan niya sa isiping matutupad ng pangarap ng kanyang mama na makapagtapos ay nahalinhan ng tampo. Wala sa hinagap niya na may balak pa itong palitan ng yumaon niyang ama. Terry, naputol ang kanyang pagmuni-muni nang marinig ang tawag ng abuela. I want to be alone, Lola Mercedes, please, sigaw niya. Walang balak bumangon mula sa pagkakadapa sa kama. Iha, buksan mong pinto. Nakikiusap na sabi ng matanda. Gusto kitang makausap. Napabuntong hininga siya. Wala siya sa mood para makipag-usap sa kahit na sino pero hindi niya naman gustong sumama ang loob nito sa kanya. Binalik niya sa ibabaw ng night table ang picture frame at tumayo. Binuksan niya ang pintutolang imik na pinapasok ang abuela. Nagbalik siya sa kama at nahiga samantalang ang matanda inupong sarili malapit sa kanyang ulunan. Marahang hinaplos ni Mercedes ang kanyang buhok. Hindi ako makakapayag sa balak ng iyong mama. Naisama kanila ng lalaking yun sa Amerika. Ikaw lamang ang natatangit buhay na alaalang iniwan sa akin ni Fernando. Kaya wala siyang karapatang paglayuin tayong dalawa. Nagangat siya ng mukha at sinulya pa ng matanda. Nakita niya umiiyak ito. Nagbagong kalooban niya sa kalungkutang masasalamin sa mga mata na abuela. Nagsilbi yung gatong sa galit na nararamdaman niya. Huwag mo kong iwan, Terry. Ipangako mo sa akin hindi mo iiwan ang Lola Mercedes. Galit ako sa mama, Lola. At kahit pilitin pa niya ako, hindi ako sasama sa kanya. I really hate her. Hindi siya dapat magpakasal sa kanong iyon. Lingit sa kalaman nila'y narinig lahat ni Andrea ang kanyang sinabi. Sapagkat ng mga sandaling iyon ay nakasilip ito sa nakaawang na pinto ng kwarto. Masakit para kay Andrea ang kamuhian ng kaisa-isang anak, ngunit sa kabila noon ay naunawaan siya ni Terry. Masyadong nabigla ang dalagita sa ipinagtapat niya bukod pa sa mahal na mahal nitong namayapang ama. Na ang isiping mag-aasawa siyang muli ay hindi nito matanggap. At marahil kahit kailan hindi nito matatanggap na maluwag sa kalooban. Kung ako ang tatanungin, hindi na talaga dapat pang mag-asawang mama mo. At isa pa, magtatatlong taon pa lamang mula nang mamatay ang iyong papa. Masyado pang maaga para mag-asawa siyang muli. Hindi nakatiis si Andrea sa ginagawang panunulusong ng biyanan kay Terry. Nilalaso ni Mercedes ang isipan ng kanyang anak at hindi niya mapapayagan yon. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto at pumasok kahit walang permiso. Hindi ko inaalis na magdamdam kayo't magalit, mama. Lalong-lalo na si Terry. Pero hindi naman yata tamang lasunin yung isipan ng aking anak kaugnay ng balak kong pagpapakasal kay Ronald. Seryosong sabi niya matapos sumakbang papalapit sa dalawa. At alin ang tama? Galit na tanong ni Mercedes habang dahan-dahang umaahon mula sa kinaupuan. Ang maglihim ka sa amin?
Basta mo na lamang dalhin ditong lalaki mo't sabihin magpapakasal ka na sa kanya. Mama, isaalang-alang yun naman ang damdamin ko, ani ni Andrea sa nakikiusap na tono. Akmang may sasabihin pa siya ngunit bago pa muling makapagsalita'y inunahan na siya ni Mercedes. Isaalang-alang? Gagad nito sa sinasabi niya. Bakit? Isinaalang-alang mo ba ang damdamin ko at ang damdamin ng anak mo? Kung may pagsasalang-alang ka, Andrea, hindi ka gagawa ng isang desisyon nang hindi mo muna hinihingi ang pagsang-ayon ng mga taong tinuturing mo kapamilya. Tamang lola, mama, ayon kay Terry. Bumangon ito't hinarap siya. You should have told us that you're planning to marry again. This isn't a pleasant surprise kung intensyon mo supresahin kami ni Lola. Inaamin kong mali ang ginawa kong paglilihim sa inyo. But what difference does it make kung ngayon ko lang pinakilala sa inyo si Ronald? There is no big deal. I can't believe this, ani Terry matapos marinig ang kanyang tinuran. Papalitan mong papa? And you're telling me there's no big deal about it? Your father is dead, Terry. Galit na bulalas niya, baka sa mukhang frustration. I am still alive. May karapatan akong hanapin ang kaligayahan ko. Yun lang bang mahalaga sa'yo, mama? Puno ng hinanakit na tanong ng dalagita. I love you, Terry, because you are my daughter. Hindi ko nakakalimutan yun, but you have to understand that I also love Ronald. Gaya ng pagmamahal ko noon sa papa mo. That's a lie, Andrea. Sigaw ni Terry na tuluyan na nawala ng paggalang sa kanya. You never love me because if you do, you will never leave me for another man. I'm not going to leave you. You're coming with us to the US. Hindi kita iiwan, Terry. Hindi mo madadala apo ko, sabad ni Mercedes. I'm not going with you, Andrea, matatag na sabi ni Terry. Kailangan mamili ka sa amin ng lalaking yan. Iha, please, nakikiusap ng kanyang tono. No, mamili ka sa aming dalawa, Andrea. Ako o ang lalaking yun? Ilang sandaling nawalan siya ng imik bago maya-maya ay nanlulumong na paupo siya sa divan na malapit sa paanan ng kama. Mahal kita, pero mahal ko rin si Ronald. Bagamat pabulong ay malinaw na narinig ni Terry ang sinabi ng ina at nasaktan ng batang puso niya sa kaalamang nagtatalong damdamin nito kung sino sa kanila ng lalaking yun ang pipiliin. Hindi ko na magagawang talikuran si Ronald. Gustuin ko man, Terry. 7 months from now on ay isisilang kong kapatid mo sa kanya. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Parang bombang sumabog sa pandinig niyang sinasabi nito. Si Mercedes ay nalalaki ang mga mata at nang makabawi sa pagkabigla ay may pagkasuklam na tinitigan ng manugang. I'm pregnant. Formal na deklara ni Andrea. Isa to sa mga rason kung bakit biglaan ang gagawin naming pagpapakasal ni Ronald. No! Nanginginig sa galit na sigaw ni Terry. Kung ang gagawing pagpapakasal ng ina kay Ronald ay hindi na niya matanggap, ang pagkakaroon pa kaya niya ng kapatid sa ina. I hate you, Mama! I hate you! Terry, balang araw kapag nasa hustong gulang ka na, ay maunawaan mo rin ang lahat ng ito. No, I will never understand. Never! Pagkasabi nun ay patakbo siyang lumabas ng kwarto at hindi nalinta ng pagtawag ng ina't ng abuela. Ang nais lamang ng mga sandaling iyon ay makalayo sa lugar na iyon. Kapag may nangyari masama sa apo ko, ikaw ang mananagot, Andrea. Galit na sabi ni Mercedes bago tila nagmamartsyang iniwan ng manugang. Si Andrea nanlulumong na pahawak sa haba ng pinto habang sinusundan ng tingin ang kanyang biyanan. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pa nating kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.